Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 351 hanggang Kabanata 360. Kabanata 351. Patuloy na nagtanong si Hansen, ngunit hindi sinagot ng panday ang alinman sa kanyang mga katanungan at binaba ang telepono. Wala nang magagawa si Hansen. Kung ang armas ay hindi magiging espada, walang silbi ang pagbili niya nito. Sa takdang oras, pumunta si Hansen upang makipagkita kay Rainbow Man at napanganga, ikaw pala. Pareho ang naging reaksyon ni Rainbow Man at nanlaki ang kanyang mga mata. Si Rainbow Man pala ay si Su Xiaoqiao. Buisit, ikaw pala si Rainbow Man. Tinitigan ni Hansen si Su Xiaoqiao, iniisip kung nagkakalat ba ito ng peking balita para sa pera. Tumawa si Su Xiaoqiao at sinabi, gusto ko lang kumita ng pera at hindi ko inaasahan na makikilala kita. Kaya nagsisinungaling ka tungkol sa nilalang nakahawig ng Phoenix. Tanong ni Hansen na puno ng pagkadismaya. Siyempre hindi. Kailan pa ako nagsinungaling? Sige na. Baka oo. Pero masasabi ko sa iyo na nakita ko ang nilalang na iyon, excited na sabi ni Su Xiaoqiao. Talaga, hindi makapaniwalang tumingin si Hansen kay Su Xiaoqiao. Totoo, naiinis si Su Xiaoqiao na pinagdududahan. Sige, magkano ito? Samahan mo ako, sabi ni Hansen. Paano kita hihingan ng pera? Sumunod ka na lang sa akin. Pero nakakuha na ako ng pera sa ibang tao, kaya kailangan din nating isama sila, sabi ni Su Xiaoqiao. Okay lang, babayaran kita. Ayaw ni Hansen na samantalahin si Su Xiaoqiao. Hinawakan ni Su Xiaoqiao ang kamay ni Hansen at nakangiting sabi, sa totoo lang, natatakot akong dalhin ang mga taong iyon doon. Kung sasama ka sa akin, iyon ang pinakamabuti. Ayaw ko ng pera, pero ng iyong proteksyon. May tinatago ka. Tiningnan ni Hansen si Su Xiaoqiao. Ahem, hindi ako nagsinungaling, okay. Nakita ko ang nilalang nakahawig ng Phoenix gamit ang aking sariling mga mata at alam ko kung nasaan ang sinunog na puno, gayunpaman, lumipad na ang nilalang. Bagamat sinabi ko na sa lahat, natatakot ako na baka may magkaroon ng problema sa akin kung hindi nila makita ang nilalang, nag-clear ng throat si Su Xiaoqiao at nagsabi. Saan pumunta ang nilalang? Nakita ni Hansen ang itsura ni Su Xiaoqiao at alam niyang malamang na hindi niya makikita ang nilalang sa pagkakataong ito. Lumipad ito sa Devil Desert at hindi ako naglakas loob na habulin ito, kaya wala akong ideya, tapat na sabi ni Su Xiaoqiao. Nagpas siyang tingnan ni Hansen. Ang Devil Desert ay hindi naman delikado para sa kanya. Baka may pagkakataon pa. Masaya si Su Xiaoqiao na pumayag si Hansen na sumama. Ang gusto lang gawin ni Su Xiaoqiao ay kumita ng pera. Kung kasama niya si Hansen, hindi na siya mag-aalala na sasaktan siya ng mga taong nagbayad sa kanya. Nakilala na ni Su Xiaoqiao ang iba pang mga tao, at si Hansen ang huli. Sa una, plano ni Su Xiaoqiao na kolektahin ang mga bayad at dalhin silang lahat upang makita ang sinunog na puno, kaya pumunta siya at si Hansen sa takdang lugar. Matapos dumating ang lahat, hindi maiwasang mapakunot ang noo ni Hansen. Karamihan sa mga taong nakipag-appointment kay Su Xiaoqiao ay hindi mula sa Steel Armor Shelter. Ang iilan mula sa Steel Armor Shelter ay kilala si Hansen at binati siya. Ang ibang mga tao ay hindi binati si Hansen at halatang hindi siya kilala. Bilang karagdagan, masasabi ng sino man na ang ibang mga tao ay magkakasama, at ang kanilang leader ay isang taong may gintong baluti. Matapos suriin ang mga taong iyon, naramdaman din ni Su Xiaoqiao na maswerte siya na nakilala niya si Hansen. Ang mga taong ito ay maaaring maging mapanganib. Dahil dumating na ang lahat, dinala sila ni Su Xiaoqiao sa Devil Desert. Hansenador, narinig ko na magaling ka sa archery. Pwede mo bang ipakita sa amin? Habang nagpapahinga sila, tinanong ng mga lalaki mula sa Steel Armor Shelter si Hansenador na ipakita ang kanyang archery skills. Wala nang sinabi si Hansen, ngunit ngumiti si Su Xiaoqiao at sinabi, hindi ako nagyayabang para kay Senador. Sa usaping archery, sa First God Sanctuary, walang makakatalo kay Senador. Mapangahas na sinasabi, malamig na sabi ng lalaki na may gintong baluti. Ang kanyang mga tagasunod ay nagpapakita rin ng pagkadismaya. Sinubukan ni Su Xiaoqiao na makipagtalo, ngunit pinigilan siya ni Hansen. Mahinahong sinabi ni Hansen sa lalaking may gintong baluti, nag-uusap lang tayo. Huwag mo itong seryosohin. Ayaw itong pakawalan ng lalaking may gintong baluti at mayabang na sabi, 2 tao lang ang kilala ko sa Steel Armor Shelter. Ang isa ay si Dollar na tinalo si Dong Mo sa isang suntok, at ang isa pa ay ang dating pinuno ng Steel Armor Gang, si Qin Zuan.
Ang iba pa sa shelter ay mga walang kwenta. Ngumiti si Hansen nang walang pakialam at hindi niya ito pinansin. Bagamat mataas ang tingin ng lalaking may gintong baluti sa sarili, sa paningin ni Hansen, ang lalaki ay hindi man lang karapat-dapat sa kanyang galit. Mukhang malakas ang lalaki, ngunit base sa kanyang mga kilos, hindi siya isang taong seryoso sa pagsasanay ng martial arts. Kaya, ang malakas na pangangatawan ay walang ibig sabihin. Nang makita na hindi naapektuhan si Hansen, kumunot ang noo ng lalaking may gintong baluti at umismid, kung hindi ka sumasang-ayon sa akin, ipakita mo sa akin ang iyong pinakamahusay na martial arts skills at bibigyan kita ng ilang instructions ng libre. Nangangako ako na magpapasalamat ka mamaya. Ikaw ang nagyayabang. Magtuturo kay Han Senador. Alam mo ba kung sino siya? Galit na sabi ni Su Xiaoqiao, sa kabila ng ayaw ni Hansen na makipag-usap sa lalaki. Narinig ng lalaki ang komento ni Su Xiaoqiao at tumawa. At isa sa kanyang tagasunod, isang malaking lalaki ang tumawa at nagsabi, hindi namin alam kung sino si Han Senador, pero si Mr. Yu ang pinakamalakas na tao sa First God Sanctuary. Madaldal. Sa kasamaang palad, wala sa amin ang bulag. Noong nakaraang taon ay wala kaming narinig na si Mr. Yu sa mga chosen, sabi ni Su Xiaoqiao na may mga nakangusong labi. Umismil ng malaking lalaki, si Mr. Yu ay isang evolver na maxed out na ang lahat ng kanyang Geno points. Ngayon, hindi ka pa ba sumasang-ayon sa akin? Ang mga mula sa Steel Armor Shelter ay tumingin sa lalaking may gintong baluti na nagulat. Hindi nila inaasahan na siya ay isang evolver na maxed out na ang lahat ng kanyang Geno points. Sa karaniwan, maaaring pumili ang isang tao na manatili sa First God Sanctuary sandali pagkatapos maging isang evolver. Kapag nag-teleport ang isang tao palabas ng God Sanctuary at pumasok muli, siya ay ipadadala sa Second God Sanctuary. Gayunpaman, hanggat hindi umaalis ang isang tao sa shelter, maaari siyang manatili sa First God Sanctuary bilang isang evolver. Hindi maraming tao ang gagawa niyon dahil walang makabuluhan sa First God Sanctuary para sa isang evolver. Bilang karagdagan, kung pipiliin ng isang tao na manatili sa First God Sanctuary ng mas matagal kaysa sa isang tiyak na panahon pagkatapos mag-evolve, ang kanyang katawan ay parurusahan ng mga patakaran ng God Sanctuary at magdurusa ng husto. Karamihan sa mga evolver ay pipiliing pumunta sa Second God Sanctuary ng direkta. Kabanata 352. Hansen. Biglang napatras si Su Xiaoqiao. Kung aatake si Mr. Yu kay Hansen, wala nang pag-asa si Hansen na talunin ang isang evolver. Nakatayo si Hansen sa tatlong matang hayop. Nabente na niya ang Tornado Wolf, at hindi ang Meowth ang pinakamainam na sakyan, kaya't si Hansen ay nakaangkas sa tatlong matang hayop sa biyahe na ito. Si Mr. Yu ay may hawak na Beast Soul Sword, na mukhang isang Sacred Blood Beast Soul. Tiningnan ni Hansen ng masinsinan ang espada ni Mr. Yu, na eksakto kung ano ang kailangan niya sa puntong ito. Mabilis na humarurot si Mr. Yu patungo kay Hansen, pinaputok ang kanyang silver sword sa leeg ni Hansen na parang kidlat. Walang gumalaw mula sa grupo ni Mr. Yu. Mukhang masaya silang manood ng palabas. Isang evolver si Mr. Yu, kaya walang sino man ang makakapagpahamak sa kanya sa First God Sanctuary. Sa isang iglap, lahat ay nanlaki ang mga mata. Habang ang espada ay malapit nang tumama sa leeg ni Hansen, biglang inabot ni Hansen ang kanyang kamay at pinigilan ang espada gamit ang dalawang daliri. Akala ng lahat ay nababaliw si Hansen. Walang sino man ang dapat na makapagpigil ng papalapit na espada gamit ang dalawang daliri, lalo na kung ito ay hawak ng isang evolver. Gumamit si Mr. Yu ng mas maraming puwersa kaysa sa karaniwan, sinusubukang patayin si Hansen ng direkta. Sa sandaling humipo ang espada sa mga daliri ni Hansen, parang naging walang bigat ang buong katawan ni Hansen. Sumabay siya sa espada at gumalaw kung saan man ito pumunta, na parang siya ay isang nalaglag na dahon. Nang makaramdam ng pagkabigla, kinuha ni Mr. Yu ang espada at binigyan si Hansen ng isang suntok habang siya ay lumapit. Nakatama si Hansen sa kamao ni Mr. Yu, tumalon pataas at lumapag sa likod ni Mr. Yu, ang skeleton dagger ay nakatutok sa leeg ni Mr. Yu. Parang hindi gaanong kahalaga ang isang evolver na tulad mo, sabi ni Hansen nang may ngiti. Bagamat si Mr. Yu ay may pinakamataas na bilang ng Geno points, talagang mahina siya sa martial arts. Marahil siya ay mula sa isang mayamang pamilya, ngunit siya mismo ay walang halaga, na iba sa mga katulad nina Yuan at Ching. Napalakas si Mr. Yu, at ang iba ay nahulog sa pagkabigla. Walang sino man ang makakapaniwala na isang evolver ay madaling natalo ni Hansen. Anong dapat kong gawin para mabuhay? Nagtanong si Mr. Yu ng mapatla, at walang isa sa kanyang grupo ang naglakas ng loob na gumalaw. Isang pagkakataon ang maibibigay ko sa iyo upang ituwid ang iyong sarili.
Gayunpaman, kung pabayaan kita na ganyan, natatakot akong hindi mo matutunan ang iyong leksyon. Kaya, isang espada kapalit ng iyong buhay, iyong hawak ngayon, sabi ni Hansen. Walang paraan. Ang tatay ko ang CEO ng Dongchang. Kung sasaktan mo ako, papatayin ng tatay ko ang buong pamilya mo, sumigaw si Mr. Yu nang may galit. Halos napasigaw ng tawa si Hansen. Sige, kapag nandoon ka na sa impyerno, tandaan mong lumitaw sa panaginip ng tatay mo at sabihin sa kanya na si Hansen ang pumatay sa iyo. Itinulak ni Hansen ang skeleton dagger ng mas malalim sa balat ni Mr. Yu. Hindi, maari mo na itong kunin, sigaw ni Mr. Yu, halos natatakot na mamatay. Ngayon ay huli na ang pagkakataon mo. Kapag umabot ako sa 3, kung hindi nasa kamay ko ang espada, maaari mo na itong dalhin sa impyerno. Nagsimula ng bilangin ni Hansen, 1, 2. Hindi na naglakas ng loob si Mr. Yu na makipagtawaran at mabilis na inilipat ang Beast Soul Sword kay Hansen. Huwag nang magpanggap na isang Evolver sa susunod para hindi ka mapahiya sa lahat ng Evolver. Kinuha ni Hansen ang espada at ang skeleton dagger at bumalik sa likod ng kanyang mutant 3 matang hayop. Nang muling makuha ni Mr. Yu ang kanyang kalayaan, mabilis niyang tinawag ang isang Beast Soul Knife at pinangunahan ang kanyang mga tagasunod na atakihin si Hansen. Umuwi na kayo, sabi ni Hansen nang hindi nagmamadali. Inaasahan na niya ang kaganapang ito at mabilis na humarap sa grupo ng mga tao. Ayaw ni Mr. Yu na kilalanin ang katotohanan na mas mahina siya kay Hansen. Hindi ako dapat natatalo, naisip ni Mr. Yu. Bukod pa rito, maraming magagandang tao sa kanyang koponan, kaya naniniwala siyang dapat niyang mapatay si Hansen sa pagkakataong ito at makabawi. Gayunpaman, nang si Hansen ay nasa gitna ng kanila, nagsimulang magsisi si Mr. Yu dahil napagtanto niyang ang grupo ay hindi tulong kundi isang pasanin. Madali lang si Hansen na lumipat sa paligid nila, at sa isang dahilan, mas madali nilang nasaktan ang kanilang mga kasama kaysa kay Hansen. Sa bawat pagkakataon na umikot si Hansen gamit ang skeleton daggers, nagkaroon ng sugat. Sa isang iglap, 6 na tao sa grupo ang nasaktan. Napakunot ang noo ni Su Xiaoqiao. Ang paraan ng ginagawa ni Hansen ay nagbigay sa kanya ng pagdududa kung sino ang tunay na Evolver. Natakot si Mr. Yu. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Maliwanag, si Hansen ang tila nasa panganib. Gayunpaman, parang si Hansen ang nasa likod ng pagkakabuwal. Walang pagkakataon si Mr. Yu na umatake kay Hansen. Sa bawat pagkakataon na sinubukan niyang kumilos, nahaharangan siya ng isa sa kanyang mga tao. Ang isang tao na hindi tunay na nag-aral ng martial arts ay hindi makakaintindi kung gaano kahalaga ang mga kiting skills. Sa mga mata ni Hansen, ang mga ganitong tao ay hindi makakapagbigay sa kanya ng anumang pressure kahit gaano karami sila. Umuwi na kayo, sumigaw si Mr. Yu nang makita niyang walang pagkakataon na atakihin si Hansen. Hindi hinabol ni Hansen ang natitirang grupo. Nang umalis na sila, isang asul na kidlat ang lumabas mula sa kamay ni Hansen. Isang mutant ghost butterfly boomerang ang lumipad patungo kay Mr. Yu na nag-aapoy sa sarili kay Hansen. Sinubukan ni Mr. Yu na putulin ang boomerang, ngunit nang malapit na ang kanyang armas sa boomerang, mabilis itong gumawa ng kakaibang liko at nawala sa kanyang paningin. Nakalampas ang boomerang sa kutsilyo ni Mr. Yu at tumama ng malakas sa kanyang dibdib. Bang! Sumabog ang asul na apoy sa dibdib ni Mr. Yu, na nagdulot sa kanya na mahulog mula sa kanyang sakyan at mag-roll sa lupa. Kabanata 353. Si Mr. Yu ay seryosong nasunog at nag-roll sa lupa upang patayin ang asul na apoy. Nang tumingin siya pataas, nakita niyang si Hansen ay nakaluhod sa harap niya, ang skeleton dagger ay nakatutok sa kanyang leeg. Mr. Yu, napakabait mo. Alam kong tiyak na nais mong tulungan ang mga mahihirap at bigyan ako ng mas maraming Sacred Blood Beast Souls ng libre. Ngayon, ilang piraso ang plano mong ibigay sa akin? Pinapatsak ni Hansen ang mukha ni Mr. Yu gamit ang isa pang dagger. Nais ni Mr. Yu na sampelan ang sarili dahil sa pag-aaway sa taong ito. Bakit niya ginawa iyon? Mayroon siyang 2 Sacred Blood Beast Souls, at isa na ang nawala, kaya't kailangan na niyang ibigay ang isa pa. Hindi siya umalis sa First God Sanctuary pagkatapos mag-evolve upang kumita ng pera. Sa halip, wala siyang nakuha, at ang parehong Sacred Blood Beast Souls na mayroon siya ay kailangan niyang ipasa sa iba. Bagamat labis na nagagalit si Mr. Yu, kailangan niyang ipasa ang Beast Soul kay Hansen na para bang bumubuhos ang kanyang puso. Umalis na tayo. Ibinigay ni Mr. Yu ang tanging natitirang Sacred Blood Beast Soul kay Hansen upang makuha ang kanyang kalayaan. Tinitigan si Hansen ng masama, wala na siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Si Mr. Yu ay nagngangalit at pinangunahan ang kanyang grupo palayo.
Han Senador, bakit hindi mo pinatay ang hayop na iyon? Sabik na tanong ni Su Xiaoqiao, pero naguguluhan din. Sa kanyang mga mata, tiyak na may pagkakataon si Hansen na patayin ang lahat sa grupong iyon. Sino ang magbabantay sa atin kung papatayin ko sila? Ngumiti si Hansen. Nandyan si Mr. Yu at ang kanyang grupo para sa nilalang na iyon. Kung ang nilalang na iyon ay talagang isang super creature, ang matalinong hakbang ay hayaan ang grupo na mag-scout para sa kanila, sa halip na kunin ang mga panganib. Kapag tungkol sa isang super creature, hindi basta-basta si Hansen nakukuha ng mga panganib. Mas mabuti kung matutukoy niya kung gaano kalakas ang nilalang bago siya magpasya kung paano kumilos. Naiintindihan ni Su Xiaoqiao ang iniisip ni Hansen at sinundan ang grupo kasama si Hansen. Gayunpaman, ang natitirang mga tao mula sa Steel Armor Shelter ay ayaw nang ipagpatuloy ang biyahe at nagsimulang bumalik. Pare, talagang si Mr. Yu ay isang evolver na maxed out na ang lahat ng Geno points. Hindi ko siya akalain na ganoon kalakas. Posible bang nagsisinungaling siya? Nagtanong si Su Xiaoqiao habang naglalakad sila, nakasakay sa kanilang mga hayop. Mas mabuting huwag mo siyang subukan. Bagamat ang taong iyon ay walang kasanayan, mayroon siyang pangangatawan ng isang evolver, sagot ni Hansen. Talaga, akala ko ang isang evolver na maxed out ang lahat ng Geno points ay talagang malakas, samantalang siya ay tila hindi naman ganoon. Nais ni Su Xiaoqiao na maging isang evolver na maxed out ang kanyang sacred Geno points. Sa simula, gusto niyang pagtuunan ng pansin ang layuning iyon at mag-evolve sa paligid ng 30 taon. Gayunpaman, nang makita ang nagawa ni Mr. Yu, hindi naisip ni Su Xiaoqiao na mahalaga ang layuning iyon. Marahil ay hindi siya dapat mag-aksaya ng sobrang oras para sa iyon. Isang exception ito. Sa pangkaraniwan, ang isang evolver na maxed out ang sacred Geno points ay dapat talagang malakas. Ang taong ito ay hindi pa nag-aral ng mga super Geno arts na dinisenyo para sa mga evolver, kaya hindi siya gaanong naiiba sa isang hindi pa nag-evolve na tao na may pinakamataas na pangangatawan, ngumiti at sinabi ni Hansen. Habang nag-uusap ang dalawa, ang grupo ni Mr. Yu ay nagmamadali sa kanilang mga sakyan at umaasa na mahanap ang nilalang bago pa sina Su Xiaoqiao at Hansen. Nakita ni Mr. Yu na sina Su Xiaoqiao at Hansen ay sumusunod sa kanila, mas naging tiyak siya na siya ay nasa tamang direksyon. Naisip niya na kapag nahanap niya ang nilalang na iyon, tiyak na mapapatay niya ito sa isang suntok dahil sa kanyang maxed out na sacred Geno points. Kaya't ang grupo ni Mr. Yu ay mabilis na tumakbo, at si Su Xiaoqiao at Hansen ay nawala sa kanilang mga mata dahil wala silang pagmamadali. Masyado bang malayo tayo sa kanila? Halos hindi na natin sila makita, nag-aalala si Su Xiaoqiao. Hindi, perpekto ito. Wala nang pakialam si Hansen at patuloy na naglakbay. Paminsan-minsan, maaari nilang makita ang ilang mga patay na nilalang sa daan, na dapat ay pinatay ng grupo ni Mr. Yu. Sinuri ni Mr. Yu ang mga katawan at natagpuan nilang karamihan ay nataman sa isang suntok, kaya't dapat si Mr. Yu ang may gawa nito. Medyo padalos-dalos si Mr. Yu. Kung makatagpo siya ng nilalang na iyon, tiyak na masaya itong mapanood, sabay na nag-isip si Hansen. Pagkatapos ng 2 araw na paglalakbay, biglang tumigil si Hansen at tumingin sa malayo. Ano iyon? Tumingin din si Su Xiaoqiao ngunit walang nakita. Dapat nasa panganib na ang grupo nila ngayon. Hindi ko alam kung nakatagpo na sila ng nilalang na sinasabi mo. Magsimula na tayong umusad at tingnan kung ano ang mangyayari. Mabilis na inutusan ni Hansen ang 3 matang hayop na tumakbo pasulong. Matapos tumakbo ng ilang milya, nakita ni Su Xiaoqiao ang isang grupo ng mga tao na nakikipaglaban sa isang nilalang mula sa malayo. Parang hindi ito nakikipaglaban, kundi mas parang pinapatay ng nilalang. Isang napakalaking gintong ibon ng apoy ang humahampas ng mga pakpak nito sa grupo ng mga tao. Ang mga nahawakan ng mga pakpak ay nagliyab. Kapag nahawakan ng gintong apoy, anuman ang kanilang gawin, hindi nila maapula ang apoy. Sa lalong madaling panahon, lahat sila ay naging uling. Si Mr. Yu ang pinakamabilis sa kanyang sakyan. Ang natitirang grupo ay lahat carbonized na ng mga ibon. Kahit si Mr. Yu ay hindi nakatakas. Nagbigay siya ng kaunting oras sa kanyang sarili bago siya hinabol ng ibon na para bang isang gintong liwanag. Naramdaman ng init sa likod niya, nais ni Mr. Yu na makipaglaban para sa kanyang buhay. Tumalon siya mula sa kanyang sakyan at ipinagpasa ang kanyang armas patungo sa ulo ng nilalang. Bagamat ang armas na ito ay hindi isang sacred blood beast soul, ito ay isang malakas na armas at nagbigay siya ng isang mahusay na suntok. Gayunpaman, ang nilalang ay hindi man lang umiiwas, kundi hinayaan ang armas na tumama sa sarili nito. Ang nangyari sa susunod ay nagulat kay Hansen. Ang kutsilyo ay dumaan sa ulo ng ibon na para bang ito ay pinuputol ang tunay na apoy. Wala itong natamo.
Nadaanan ng katawan ng nilalang si Mr. Yu na naging isang bola ng apoy. Ang tanging nagawa niya ay sumigaw bago siya nasunog at naging uling. Super creature? Tiyak na isang super creature, nagulat si Hansen ngunit natutuwa. Masaya siya na nakatagpo siya ng isang super creature sa wakas. Gayunpaman, mukhang mas malakas pa ito kaysa sa pagong. Matapos masunog ang lahat sa grupo ng ibon, nag-tweet ito at lumipad patungo sa tuktok ng isang mataas na bundok. Bagamat ang bundok ay nasa disyerto, ito ay kahanga-hanga. Ang tuktok ng bundok ay natatakpan pa rin ng nyebe. Nagtataka si Hansen kung bakit pinili ng isang ibon ng apoy na magpahinga sa ganitong lugar. Matapos umalis ang ibon, lumapit sina Su Xiaoqiao at Hansen sa mga patay na katawan ng grupo ng mga tao. Habang pinapanood ang mga mukha ng mga patay, pareho silang nakaramdam ng panginginig. Tulad ng puno, ang kanilang mga katawan ay nanatiling buo ngunit naging uling. Nakakabigla at nakakasuklam itong tingnan. Kabanata 354. Noong una, naisip ni Hansen na dahil si Mr. Yu ay isang evolver na maxed out ang lahat ng kanyang Geno points, makakayanan niya ang isang super creature. Gayunpaman, si Mr. Yu ay namatay ng napakabilis at sa isang nakakatakot na paraan na nagdulot kay Hansen ng panginginig. Paano kaya naging napakalakas ng lahat ng super creatures? Nagtaka si Hansen. Nang makita ang nangyari sa grupo ng mga tao, hindi na naglakas loob si Hansen na agad na awayin ang ibon. Isang phoenix nga ito. Nakakatakot, sabi ni Su Xiaoqiao na nanindig ang balahibo. Ang phoenix ay dapat na mas malakas pa kaysa dito. Gayunpaman, sa First God Sanctuary, ang nilalang na ito ay dapat na hindi matatalo, sabi ni Hansen at tumalikod. Dahil nalaman na niya na ang ibon ay talagang isang super creature at nalaman na niya kung saan ito nagpapahinga, mayroon na siyang lahat ng impormasyon na kailangan niya. Bago siya makatuklas ng paraan upang patayin ito, walang silbi ang paglagi niya roon. Ang mga normal na armas ay hindi makasasakit sa ibon. Upang mapatay ito, kailangan niya ng higit pa sa lakas at bilis. Sa paano man, kailangan niyang maghanap ng paraan upang saktan ito. Nang bumalik si Hansen sa Steel Armor Shelter, tiningnan niya ang Cloud Beast na naging mas transparent. Maliwanag, sa loob ng ilang buwan, makakaani na siya ng isa pang super creature. Umaasa si Hansen na makuha ang Beast Soul ng Cloud Beast. Ang isang Super Beast Soul ng Cloud Beast ay magbibigay ng malaking tulong kay Hansen at magiging mas madali para sa kanya ang manghuli ng mga super creatures. Lumaki ka ng mabilis, sabi ni Hansen sa sarili, habang pinapanood ang Cloud Beast. Nang bumalik si Hansen sa Black Hawk, nakakita siya ng maraming hindi nasagot na tawag at mensahe mula sa laboratorio ni Professor Yan, na humihiling sa kanya na bumalik para sa pagsusulit. Dahil nasa Devil Desert siya, hindi niya nagawa ang pagsusulit sa loob ng ilang araw. Mabilis na nagbihis si Hansen at pumunta sa laboratorio. Hindi mo nagawa ang pagsusulit sa loob ng ilang araw. Maswerte ka na si Jingjia ang pangunahing paksa. Kung hindi, hindi ka papakawalan ni Professor Yan, sabi ni Qin Jiming na namamahala sa kaso ni Hansen. Pinanood ni Hansen si Jingjia na tumatakbo pataas at pababa sa isang saradong lugar at nagtanong ng may pag-usisa, ano ito? Hindi ko pa ito nakikita. Ito ay isang kamakailang modelong tinawag na Spring. Ang layunin ay upang makuha ang komprehensibong data ng isang tao sa ilalim ng matinding kondisyon. Maaari mo ring subukan ito. Biglang naalala ni Qin Jiming ang isang bagay at tinanong si Hansen, ginawa mo ba ang pagsusulit na ibinigay ko sa iyo noong nakaraang beses? Dapat mo nang ibigay sa akin ang data. Wala pa akong oras. Biglang naalala ni Hansen ang solusyon at device na hindi pa niya nagagamit. Gawin mo ito kapag may oras ka na, hindi na nagpumilit si Qin Jiming. Pagkatapos ng lahat, si Hansen ay isang hindi opisyal na paksa lamang, samantalang ang data ni Jingjia ang susi. Matapos lumabas mula sa sprint, si Jingjia ay puno ng pawis. Mukhang dumaan siya sa impyerno. Hansen, halika at subukan mo ito. Nakita ni Jingjia si Hansen, mabilis siyang hinaila papasok sa sprint at isinara ang pinto. Sabihin mo man lang kung paano ito gagamitin, nakakita si Hansen ng iba't ibang mga hadlang at nagsabi ng may mapait na ngiti. Mayroong maraming metal na pader na nakaharap sa iba't ibang direksyon. Ang ilan ay nasa ere pa nga. Nakikita mo ba ang puting mga zone sa mga metal na pader? Kailangan mong tahakin ang puting mga zone upang makapasa sa lahat ng pader. Kung lalabas ka sa puting mga zone, masasaktan ka at kailangan mong magsimula muli. Upang makapasa, kailangan mong makapasa sa lahat ng metal na pader upang maabot ang finish line ng hindi nasasaktan, ipinaliwanag ni Qin Jiming ang mga patakaran kay Hansen sa pamamagitan ng mikropono. Mukhang hindi naman mahirap, sabi ni Hansen, tinitignan ang puting mga zone.
Bagamat ang puting mga zone ay isang talampakan lamang ang lapad, sapat na ito para kay Hansen. Gayunpaman, nang simulan ni Hansen ang pagsusulit, napagtanto niyang siya ay nagkamali. Ang mga metal na pader at puting mga zone ay dinisenyo upang dagdagan ang hamon. Ang mga pader ay hindi patag, kundi nakasandal sa iba't ibang anggulo. Ang ilan ay nakabaligtad pa nga. Kaya, kailangan niyang tumalon ng paulit-ulit at hindi siya maaaring magpahinga. Bilang karagdagan, kailangan din niyang gumamit ng iba't ibang posisyon. Halos lahat ng kalamnan ay dapat na gumana upang matapos ang gawain. Ito ay isang tunay na siyentipikong disenyo. Kung hindi siya sapat na mabilis o sapat na flexible, walang paraan na mabilis niyang mababago ang kanyang mga galaw upang makapunta sa susunod na metal na pader. Ito ay isang simpleng pagsusulit, ngunit ang hamon ay napakalaki. Gamit ang pangangatawan ni Hansen, nakaramdam pa rin siya ng kaunting kahirapan. Ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang pagsusulit, kaya hindi siya sigurado sa paglalagay ng mga metal na pader sa harap niya. Kailangan ni Hansen na umasa sa kanyang reflex upang sumulong. Kung nagsanay siya ng ilang beses at nakilala na niya ang daanan, hindi na ito magiging mahirap para sa kanya. Gayunpaman, ang isang pagsusulit sa ganitong antas ay hindi makakapagpabagsak kay Hansen. Bagamat mukhang mahirap, nagawa pa rin ni Hansen na tapusin ang buong sprint. Habang pinapanood si Hansen sa pagsusulit, ang itsura ni Jing Jia ay naging seryoso, at nagulat din si Qin Jiming. Ang ibang mga researcher sa iba't ibang gawain ay nagtipon din, na mukhang nagulat. Ang sprint ay hindi isang matinding hamon, at madali na itong matatapos ni Jing Jia ngayon. Gayunpaman, natutunan na ni Jing Jia ang paglalagay ng lahat ng metal na pader. Sa unang pagkakataon na ginawa ni Jing Jia ang pagsusulit, 8 beses siyang nasaktan bago siya makapasa. Ibig sabihin, nang hindi natutunan ang pagsusulit, mayroong 8 pagkakataon kung saan hindi sapat ang bilis ng reaksyon ni Jing Jia, na siyang mga pangunahing punto sa disenyo. Siyempre, may higit sa 30 click sa kabuuan. Nagawa ni Jing Jia na tapusin ang lahat maliban sa 8 iyon. Matapos makaligtaan ng minsan, hindi na muling nabigo si Jing Jia sa parehong trick. Gayunpaman, sa unang pagkakataon na ginawa ni Hansen ang pagsusulit, wala man lang siyang isang beses na naligtaan. Kung hindi niya alam na si Hansen ay hindi pa nagsasagawa ng pagsusulit, hindi makapaniwala si Qin Jiming na ginagawa ito ni Hansen sa unang pagkakataon. Medyo mahirap, dapat medyo mabagal ako. Lumabas si Hansen sa sprint at medyo pawisan, na medyo bihira para sa kanya na nagsanay ng Jad-escan. Magaling ka, magandang pangangatawan at reflex. Nanlaki ang mga mata ni Qin Jiming. Ang ibang mga researcher ay nag-iisip, mukhang dapat dagdagan ang kahirapan ng sprint. Kung alam ni Hansen na ganoon ang kanilang iniisip, makararamdam siya ng awa kay Jing Jia. Kabanata 355. Nakapagpasa lamang si Hansen sa pinakamadaling mode ng sprint. Sa pamamagitan ng pag-aayos at pagdaragdag ng mga metal na pader, maaaring lalong mapabuti ang kahirapan. Bilang karagdagan, ang gravity sa loob ng device ay maaari ding dagdagan. Mula sa level 1 hanggang level 10, naipasa lamang ni Hansen ang level 1 na siyang pinakamadali sa lahat. Ang sprint ay mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong gravity trainer. Tiyak na magiging mahusay ito para sa akin upang sanayin ang overload. Dahil natuklasan ni Hansen ang kawili-wiling device na ito, mas madalas na siyang pumupunta sa laboratorio. Pumupunta siya sa laboratorio upang gamitin ang sprint at hindi interesado sa ibang mga pagsusulit. Palagi niyang hinihintay na umalis ang mga researcher sa laboratorio bago niya simulan ang paggamit ng sprint upang sanayin ang sarili. Tulad ng inaasahan ni Hansen, ang sprint ay hindi lamang mas mahirap kaysa sa isang gravity trainer, mas epektibo at komprehensibo rin ito pagdating sa pagsasanay sa buong katawan. Kung makapasa ako sa level 10 ng sprint kapag ang gravity level ay inayos sa 25.0, nangangahulugan iyon na ang aking tunay na fitness index ay umabot na sa 25. Nang makapasa si Hansen sa lahat ng 10 level, lalo siyang nahuhumaling sa sprint. Ang dahilan kung bakit siya nakapasa ay dahil natutunan na niya ang paglalagay ng lahat ng metal na pader. Nang subukan niya sa unang pagkakataon, nasaktan siya sa unang pagkakataon nang makarating siya sa level 3. Sa mas mahirap na mga level, kailangan niyang matutunan ang arrangement ng daanan bago siya makapasa. Gayunpaman, nakapasa pa rin siya sa mababang gravity. Kung ang gravity ay itataas sa 25.0, hindi man lang matatapos ni Hansen ang level 1. Okay lang iyon. Ang kailangan ni Hansen ay ang pigain ang bawat enerhiya sa kanyang katawan, upang matuto pa siya tungkol sa kanyang katawan sa ilalim ng kondisyon ng overload. Bagamat paulit-ulit siyang nasasaktan, nasisiyahan pa rin si Hansen sa kanyang pagsasanay.
Habang pinapanood si Hansen na sinasaktan ang sarili, mas nagsikap din si Jingjia sa kanyang sariling pagsasanay. Wala nang pakialam si Hansen sa ginagawa ni Jingjia, ngunit nakatuon lamang siya sa kanyang sariling layunin. Bilang karagdagan sa pagsasanay, kailangan ding pumunta ni Hansen sa mga lectire. Noong una, naisip niya na ang kanyang performance ay magpapahintulot sa kanya na maging isang major sa military pagkatapos ng graduation, ngunit dahil sa matagal na pagliban niya sa paaralan, hindi siya nakakuha ng magagandang grado sa maraming kurso at kinailangan niyang doblehin ang kanyang pagsisikap upang maging isang major pa rin. Sa kabutihang palad, nanalo siya ng championship sa archery tournament para sa paaralan, at nangako rin si Professor Yan sa kanya ng dagdag na credits. Kung makapasok siya sa top 3 sa kanyang dalawang iba pang kurso, naniniwala siyang magiging major pa rin siya. Pinag-aaralan din ni Hansen kung paano papatayin ang nilalang nakahawig ng Phoenix. Gayunpaman, hindi siya nakaisip ng magandang solusyon sa panahong iyon, kaya't kailangan niyang itigil ang pag-iisip tungkol doon sa ngayon. Nang makita niya ang nilalang, ginamit niya ang Fairy Queen upang obserbahan kung paano nito pinatay si Mr. Yu. Batay sa kanyang nakita, ang nilalang ay hindi gawa sa apoy. Sa loob ng katawan nito, mayroon pa ring solid core, at upang mapatay ito, dapat niyang direktang atakihin ang core nito na may balot na apoy. Gayunpaman, ang apoy ng ibon ay hindi mahahawakan, at ang mga normal na armas ay hindi man lang makararating sa core nito, kahit na ang mahaba na tulad ng sibat. Ang tanging paraan upang atakihin ito ay ang magpaputok ng pana sa katawan nito. Gayunpaman, wala man lang si Hansen na Sacred Blood Beast Soul Arrow. Walang paraan na matamaan niya ang super creature, kaya kailangan niyang pansamantalang sumuko. Ilang buwan ang lumipas ng napakabilis. Gamit ang overload, ang fitness index ni Hansen ay umabot na sa 25. Gamit din ang Heresy Mantra, ang kanyang fitness index ay mahigit sa 30, mas mataas kaysa sa isang evolver na maxed out ang lahat ng Geno points. Panahon na para subukan kung pumatay ng isang super creature. Nagpa siya si Hansen. Ang kanyang fitness index ay umabot na sa 30 sa puntong ito, na halos ang limitasyon ng First God Sanctuary. Mahirap na para sa kanya na mapabuti pa. Bilang karagdagan, mayroon na siyang Sacred Blood Sword mula kay Mr. Yu. Halos handa na ang lahat sa puntong ito. Ang kailangan niya lamang ay isang super creature bilang kanyang target. Tungkol sa ibon ng apoy, hindi niya ito isasaalang-alang ng walang tamang pana. Bago pumunta si Hansen upang manghuli, ginawa niya ang semi-annual assessment. Salamat sa kanyang mga pagsisikap, nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa campus, na nagbigay sa kanya ng maraming credits. Sa tuwa ni Hansen, ang Cloud Beast na kanyang pinakain sa loob ng isang taon ay naging isang super creature tulad ng kanyang inaasahan. Tinitingnan ng Cloud Beast, hinawakan ni Hansen ang skeleton dagger sa kanyang kamay at bamulong, Langit, Buddha, Diyos ng Fortuna, Lady Luck, bigyan mo ako ng isang super beast soul. Crack! Pinatay ni Hansen ang Super Cloud Beast at narinig ang boses sa kanyang ulo. Super Creature Cloud Beast killed. No Beast Soul gained. Life Essence available. Meat inedible. Ang boses, ang katawan ng Cloud Beast ay natunaw, at isang piraso ng Life Essence ang nahulog sa sahig na eksakto tulad ng noong nakaraang pagkakataon. #sick, sumigaw si Hansen na nakagat ang kanyang mga ngipin. Muli, hindi niya nakuha ang Beast Soul. Aabutin siya ng isang taon upang magkaroon ng isa pang pagkakataon. Ang Cloud Beast ay hindi dapat ang aking lucky charm. Hindi ko pa nakukuha ang Beast Soul mula dito. Nalungkot si Hansen. Marami na siyang pinakain na Cloud Beast, ngunit wala siyang nakuha na Beast Soul. Gaano man niya gustuhin ang Beast Soul na iyon, kailangan niyang isaalang-alang ang pagpapakain ng ibang uri ng nilalang. Sa huli, bumili si Hansen ng isang buhay na Archer Crow. Ang Beast Soul ng Archer Crow ay isang Beast Soul Arrow. Kung makuha niya iyon, maaari na niyang isaalang-alang ang pagpatay sa nilalang nakahawig ng Phoenix. Bilang karagdagan, gamit ang isang Super Beast Soul Arrow, magiging mas madali para sa kanya ang pumatay ng isa pang super creature. Magagawa na niyang saktan ito. Ang magandang balita ay ang Cloud Beast na ito ay nagbigay kay Hansen ng 10 Super Geno points, na lalong nagpaganda ng kanyang pangangatawan. Nang makuha ni Hansen ang mga kailangan niyang dalhin, umuwi siya sa panahon ng recess ng paaralan. Sa loob ng 6 na buwan, magtatapos na siya sa Black Hawk. Sa panahong iyon, diretso siyang pupunta sa military at may kaunting pagkakataon na makauwi. Bagamat nais ni Hansen na maglingkod sa warship kung saan naroon si Jianran, ang warship na iyon ay may mataas na antas ng security clearance, at napakahirap makapasok doon. Hindi pa kaya ni Hansen ang ganitong uri ng kapangyarihan sa puntong ito.
Pagkatapos umuwi, si Luo Sulan ay hindi gaanong excited gaya ng inaasahan ni Hansen. Mukhang mayroong isang bagay na nasa isipan niya. Nanay, may nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Hansen. Ikaw ay isang matandang lalaki na ngayon. Sa palagay ko ay dapat kong ibigay sa iyo ang isang bagay na iniwan ng iyong ama. Nagatubili si Luo Sulan ng ilang sandali, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa aparador, at inilagay ito sa harap ni Hansen. Kabanata 356. Nanlaki ang mga mata ni Hansen sa nakitang kahon na gawa sa aloy. Naalala niya na namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa eroplano, at hindi man lang nila nahanap ang kanyang katawan, kaya paano mangyayari na may naiwan siyang gamit. Nang makita na naguguluhan si Hansen, sinabi ni Luo Sulan, ibinigay ito ng iyong ama sa akin 2 araw bago ang aksidente. Sabi niya, baka maging kapaki-pakinabang ito sa iyo balang araw. Masyado ka pang bata noon, kaya hindi ko ito ipinakita sa iyo. Ngayon na lumaki ka na at alam mo na ang tama sa mali, panahon na para ibigay ko ito sa iyo. May kinalaman ba ito sa pagkamatay ni tatay? Bumilis ang tibok ng puso ni Hansen. Umiling si Luo Sulan at sinabi, hindi ko alam kung ganoon nga. Pakiramdam ko ay hindi iiwan ng isang taong tulad ng iyong ama ito ng walang dahilan. At parang alam niya na may mali sa puntong iyon. Kinagat ni Hansen ang kanyang labi at dahan-dahang binuksan ang kahon. Masyado pa siyang bata nang mamatay ang kanyang ama, ngunit habang lumalaki siya, maraming bagay tungkol sa insidente ang tila kakaiba. Ang negosyo ng kanilang pamilya ay umuunlad sa pamamahala ng kanyang ama, ngunit ito ay isang maliit na workshop lamang kung ikukumpara sa Starry Group. Ang negosyo ng pamilya ay wala man lang sariling minahan. Bakit interesado ang isang malaking kumpanya tulad ng Starry Group sa isang maliit na negosyo? Kung pinatay siya ng Starry Group, ano ang makukuha nila sa paggawa ng ganoong problema at pagpatay sa kanyang ama? Naguguluhan si Hansen sa maraming detalye, ngunit dahil masyadong bata pa siya, hindi niya naalala ang lahat at hindi niya masabi kung ano ang mali. Binuksan ni Hansen ang kahon. May 3 bagay dito, isang metal chip na mukhang work permit, isang maliit na diary book, at isang kristal na pendant na nakasabit sa isang pulang lubad. Kinuha muna ni Hansen ang metal chip, na talagang isang work permit. May nakalimbag na itim na mga letres sa puting chip. Hanjingji, Unit 7, Secret Service, AX 958712558, binasa ni Hansen ang mga letres sa sarili at nagulat. Ang pangalang Hanjingji ay pamilyar kay Hansen. Ito ang pangalan ng lolo ng kanyang lolo. Tungkol sa kanyang lolo ng kanyang lolo, ang alam lamang ni Hansen ay ang pangalan nito. Bukod sa pangalang ito, wala nang alam si Hansen tungkol sa lalaki. Nang makita ang work permit, nalaman ni Hansen na ang kanyang lolo ay nagtatrabaho para sa isang organisasyon ng gobyerno sa Alliance, ngunit mukhang siya ay isang ordinaryong empleyado lamang. Tiningnan ni Hansen ang likod ng work permit at mayroong logo. Wala nang ibang espesyal na nakita si Hansen sa permit. Pagkatapos ibaba ang work permit, kinuha ni Hansen ang kristal na pendant. Maliit ito at gawa sa pulang kristal. Mukhang isang pusa o soro na magkakakonekta ang ulo at buntot. Masyadong malaki ang buntot para sa isang pusa, ngunit ang mukha nito ay mukha ng pusa. Para itong isang piraso ng jade. Dahil wala nang alam si Hansen tungkol sa alahas, hindi niya alam kung ano ito. Nanay, saan galing ang pendant na ito? Tanong ni Hansen sa kanyang ina na naguguluhan. Mayroong komplikadong itsura si Luo Sulan. Nagatubili siya at sinabi, nang ibigay ito ng iyong ama sa akin, sinabi niya na iniwan ito ng iyong lolo at kung may problema ka, dalhin mo ito sa Starry Group at humingi ng tulong sa mga ning. Humingi ng tulong sa Starry Group at sa mga ning. Halos isipin ni Hansen na may mali sa kanyang pandinig. Sa mahabang panahon, naisip niya na ang Starry Group ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama. Gayunpaman, sinabi ng kanyang ama na maaari siyang pumunta sa mga ning gamit ang pendant na ito, na hindi kapanipaniwala. Naramdaman ko rin na kakaiba ito, kaya kahit gaano kahirap, hindi ako pumunta sa Starry Group, sabi ni Luo Sulan na may mapait na ngiti. Tumanggaw si Hansen. Kung siya iyon, pipiliin din niyang gawin iyon. Anuman, ang Starry Group ay isang mahalagang sospek sa pagpatay sa kanyang ama. Walang paraan na hihingi siya ng tulong sa kanila. Napakakakaiba ng buong pangyayari na nalilito si Hansen. Hindi niya alam kung ano ang relasyon sa pagitan ng kanyang ama at ng Starry Group, o kung bakit sinabi iyon ng kanyang ama. Gayunpaman, sinabi ng lahat kay Hansen na ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi kasing simple ng kanyang iniisip. Pagkatapos ibaba ang pendant, kinuha ni Hansen ang diary mula sa kahon. Bagamat ang estilo ng diary book ay luma na, hindi mukhang madalas itong ginagamit.
Binuksan ni Hansen ang libro at may nakitang dalawang salita na nagdulot ng pagkontrata ng kanyang mga mata. Super Gene. Bumilis ang tibok ng puso ni Hansen. Naisip niya na walang nakakaalam tungkol sa Super Gene. Naghanap na siya sa Skynet at sa platform ng espesyal na grupo, ngunit wala siyang nakitang anumang impormasyon tungkol sa Super Creatures o Super Gene. Nang makita ang dalawang salitang ito sa diary book, maraming naisip si Hansen ng sabay-sabay. Ang libro at ang sulat ay mukhang medyo luma na. Iniwan din ba ito ng aking lolo? Paano niya nasulat ang ganito? Ang ibig ba niyang sabihin ay ang parehong bagay na alam ko? Mabilis na tiningnan ni Hansen ang mga pahina ng diary. Gayunpaman, maliban sa unang pahina, wala nang ibang salita sa diary. Ang lahat ng ibang mga pahina ay blanko. May naglagay din ng bilog sa dalawang salita gamit ang pulang tinta at nagsulat ng tanda ng pananong. Labis na nagulat si Hansen kaya't napansin niya lamang ito pagkaraan ng ilang sandali. Ano ang ibig sabihin nito? May nagtatanong ba kung may super gene? Kumunat ang noo ni Hansen at tumingin kay Luo Sulan, umaasang may sagot ang kanyang ina. Gayunpaman, bumantong hininga si Luo Sulan at sinabi, wala nang sinabi ang iyong ama kundi ang mga ito ay iniwan ng iyong lolo na si Han Jingji. Itago mo ito sa iyo, baka maging kapaki-pakinabang ito sa ibang pagkakataon. Tumanggaw si Hansen at inilagay ang tatlong bagay. Maaaring ipaliwanag nito ang pagkamatay ng kanyang ama, at siya lamang ang makakaalam ng katotohanan. Kabanata 357. Mas lalong nalitaw si Hansen matapos ipakita ng kanyang ina ang lahat. Noong una, gusto niya lamang malaman kung ang Starry Group ba ang nasa likod ng aksidente ng kanyang ama. Gayunpaman, tila mas komplikado ang lahat kaysa sa kanyang inaakala. Naisip ni Hansen na tiyak na may kinalaman ang Starry Group sa pagkamatay ng kanyang ama, ngunit hiniling ng kanyang ama sa kanyang ina na pumunta sa mga Ning, ang mga may-ari ng Starry Group bago siya mamatay. Napakasalungat nito kaya hindi pa rin maintindihan ni Hansen kung ano ang nangyari. Alam ni Hansen na walang silbi ang pag-aalala. Kailangan niyang maging mas malakas upang malaman ang katotohanan. Gamit ang kanyang kasalukuyang kalagayan, kung magiging obsessed siya, mas malamang na mapatay siya kaysa malaman ang katotohanan. Pagkatapos manatili sa bahay ng ilang araw, bumalik si Hansen sa Black Hawk at nagsimulang maghanda para sa pangangaso ng isang super creature. Hindi pa rin natapos ni Hansen ang ikatlong phase ng Heresy Mantra. Mukhang hindi siya makakapag-breakthrough sa maikling panahon. Ang natitira na lamang ay ang pagpuno ng kanyang Sacred Geno Points. Pinlano ni Hansen na makakuha ng mas maraming Sacred Geno Points habang naghahanap ng isang super creature. Dahil wala ng paraan si Hansen upang patayin ang super creature na kahawig ng Phoenix, pinlano niyang hayaan muna ito. Noong una, nais ni Hansen na pumunta sa Jade Dragon Mountains mag-isa, mangangaso ng mga Sacred Blood Creatures habang naghahanap ng mga super creatures. Baka makatagpo siya ng isang bagay na tulad ng Golden Growler. Gayunpaman, bago umalis si Hansen, nakita niya ang sulat na ibinigay niya kay Lu Weinan sa isang puno sa labas ng Steel Armor Shelter. Noong nakaraan, dinala siya ni Lu Weinan upang hanapin ang Beetle Knight. Sumang-ayon si Hansen na bigyan si Lu Weinan ng 20% na bahagi, ngunit hindi na niya muling nakita si Lu Weinan. Hindi inaasahan, nakita ni Hansen ang sulat sa puntong ito. Dumating si Hansen bilang dollar sa oras at lugar na ipinahiwatig ni Lu Weinan sa isang tala, at nakita niya si Lu Weinan sa tabi ng isang sapa sa isang kalapit na bundok. Noong nakaraan ay hindi kita nahanap. Natapos ko ng kainin ng Sacred Blood Meat, kaya pera na lamang ang maibibigay ko o tapusin ang isang gawain para sa iyo. Gagawin ko ang aking makakaya, sabi ni Hansen. Nagulat na tiningnan ni Lu Weinan si Hansen at sinabi, pare, talagang pinatay mo ang dalawang Sacred Blood Creatures na iyon. Pumunta ulit ako doon at wala akong nakita. Akala ko umalis na ang dalawang nilalang na iyon. Pinatay ko sila, kalmadong sabi ni Hansen. Pare, ayaw ko ng pera mo. Mayroon akong isang bagay na nais kong itanong sa iyo at nagtataka kung maaari mo akong tulungan, nag-atubiling sabi ni Lu Weinan. Sabihin mo, hindi ko alam kung matutulungan kita, palihim na kumunat ang noo ni Hansen. Mas gusto niyang magbigay ng pera na mas kaunti ang problema. Kaya, mayroon akong ilang mga kaibigan na nais pumunta sa Jade Dragon Mountains. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay masyadong mapanganib para sa akin. Kung may oras ka, maaari mo ba silang dalhin sa mga bundok? Maaari mong kunin ang 20% ko bilang bayad, o maaari rin kitang bigyan ng mas malaki, walang magawa na sabi ni Lu Weinan. Sino ang pupunta sa Jade Dragon Mountains? Nagulat si Hansen dahil hindi maraming tao ang naglakas loob na pumunta roon. Mga kaibigan ng pamilya.
Malalakas sila at halos lahat sila ay mga evolver na. Kapag natapos na nila ang biyaheng ito, pupunta na sila sa Second God Sanctuary, paliwanag ni Lu Weinan. Biglang naunawaan ni Hansen na ang mga taong iyon ay pupunta sa Jade Dragon Mountains para sa mga sacred blood creatures. Oras at lugar. Naisip ito ni Hansen at nagpa siya na tanggapin ang gawain. Pupunta naman siya sa Jade Dragon Mountains. Dahil ang mga kaibigan ni Lu Weinan ay mga evolver, kung sasama siya sa kanila, mas kaunti ang posibilidad ng mga pag-aaway kung sakaling magkita sila. Dahil maraming evolver, ayaw ni Hansen na sayangin ang kanyang enerhiya sa pakikipaglaban sa kanila. Pagkatapos ng lahat, hindi gaanong marami ang mga evolver na mahina tulad ni Mr. Yu. Masaya si Lu Weinan, sinabi niya kay Hansen ang oras at lugar, at ipinakilala ang mga taong iyon kay Hansen. Pare, tiyak na maxed out na ang lahat sa iyo. Bakit hindi ka pa pumunta sa Second God Sanctuary? Matapos ang pag-uusap tungkol sa negosyo, hindi maiwasang magtanong ni Lu Weinan. Si Lu Weinan ay isa sa iilang taong nakakaalam na si Dollar ay nasa First God Sanctuary pa rin. Akala ng karamihan ay matagal nang pumunta si Dollar sa Second God Sanctuary. Bukod pa rito, nasaksihan ni Lu Weinan kung gaano kalakas si Hansen ilang taon na ang nakararaan. Noong panahong iyon, naisip niya na maxed out na ang lahat kay Hansen. Gayunpaman, pagkaraan ng 2 taon, si Hansen ay nasa First God Sanctuary pa rin na nagdulot ng pagtataka sa kanya. Mayroon pa akong ilang hindi natapos na gawain dito, at hindi ako pupunta sa Second God Sanctuary sa lalong madaling panahon, casual na sagot ni Hansen at ayaw nang magpaliwanag. Wala nang pakialam si Hansen na pumunta sa Jade Dragon Mountains bilang Dollar. Nagtaka siya kung ang isang grupo ng mga evolver ay makakasakit ng isang super creature. Tinansya ni Hansen na ang isang evolver na maxed out ang lahat ng Geno points ay dapat may fitness index na nasa 30, samantalang ang isang super creature ay dapat may index na hindi bababa sa 40. Kung hindi nag-aral ng anumang Hyper Geno Arts design para sa mga evolver, ang isang bagong evolver ay walang pag-asa sa harap ng isang super creature. Nag-impake si Hansen at pumunta sa takdang lugar upang makipagkita sa grupo ng mga tao. Sabi ni Lu na maaari niyang kunin si Dollar para gabayan tayo. Akala namin nagyayabang siya at siya pala talaga ito. Sumulyap si Chen Ziqin, tinitignan si Hansen mula ulo hanggang paa. Tila interesado siya kay Dollar. Isa lamang akong ordinaryong tao na kumukuha ng pera at gumagawa ng trabaho, casual na sabi ni Hansen. Tama. Kung hindi ka ordinaryong tao, hindi ka mananatili sa First God Sanctuary hanggang ngayon, sabi ni Chen Nanxing, ang payat na lalaki sa tabi ni Chen Ziqin. Hindi pinansin ni Hansen ito at tahimik na sinabi, kailan kayo balak pumunta? Ngayon, sabi ni Chen Ziqin. Wala nang sinabi si Hansen at pinangunahan ang grupo na nakasakay sa Meowth. Ang dalawang magkapatid lamang, sina Chen Ziqin at Chen Nanxing ay mga evolver na maxed out ang kanilang Sacred Blood Geno points, samantalang ang 4 pa ay kanilang mga tagasunod at maxed out lamang ang kanilang Mutant Geno points. Likas na mas mahina sila kaysa kina Chen Ziqin at Chen Nanxing. Gayunpaman, kahit ang mga magkapatid ay hindi kinatakutan ni Hansen. Kahit na malakas sila, sila ay mga bagong evolver at hindi pa nila natutunan ang Hyper Geno Arts design para sa mga evolver, kaya walang paraan na matatalo nila si Hansen. Narinig na ng lahat ang tungkol kay Dollar. Gayunpaman, bilang mga evolver, hindi nila siya gaanong nirerespeto. Interesado si Chen Ziqin kay Dollar at sinubukang subukan kung gaano kalakas si Hansen. Gayunpaman, wala nang ipinakita si Hansen, kundi ang paggabay lamang sa daan. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta si Hansen sa Jade Dragon Mountains, ngunit naging maingat siya kaagad pagkapasok niya sa mga bundok, sakaling may super creature. Dollar, huwag kang mag-alala. Sige lang at ayos lang kung maraming sacred blood creatures. Sa kasong iyon, makakapag-barbecue tayo ngayong gabi, sarkastiko si Chen Nanxing, hindi nasisiyahan sa mababang bilis ni Hansen. Kabanata 358. Sige, sagot ni Hansen at bahagyang binilisan ang takbo. Gayunpaman, mabagal pa rin si Hansen at sinisigurado niyang kontrolado ang lahat. Kalahati ng araw sa mga bundok, nakakita si Hansen ng isang grupo ng mga nilalang na mukhang halo ng baka at kabayo na tumatakbo sa mga bundok. Maingat na tiningnan ni Hansen at natukoy na silang lahat ay mga mutant na nilalang. Tila walang sacred blood creature sa kanila. Dollar, paano kung makipaglaro tayo? Subukan nating pumatay ng maraming mutant na nilalang hanggat maaari, at tingnan natin kung sino ang makakapatay ng mas marami. Wala nang negatibong nararamdaman si Chen Nanxing kay Hansen. Napakasikat ni Dollar, 2 taon na ang nakararaan at sinabi ng lahat na maaari sana siyang maging number 1 chosen.
Gayunpaman, si Chen Nanxing ay hindi man lang kwalipikado na sumali sa paligsahang iyon noon. Ang pagkatalo kay Dollar ay magbibigay ng malaking kahulugan kay Chen Nanxing. Ang kasiyahang matalo ang isang champion ay dapat nakahanga-hanga. Wala nang pakialam si Chen Nanxing kung patas o hindi ang laro niya kay Dollar. Ang panalo lamang ang mahalaga sa kanya. Hindi na kailangan. Hindi ako ang kalaban mo, sagot ni Hansen. Sa paningin ni Hansen, si Chen Nanxing ay hindi kwalipikado na maging kanyang kalaban. Ang paglalaro ng isang hanggal na laro kay Chen Nanxing ay pag-aaksaya lamang ng oras. Walang nangangailangan ng mutant meat sa grupo. Kahit na ang mutant beast souls ay halos walang silbi. Ang pag-aaksaya ng oras sa pagpatay ay tila napakabata kay Hansen. Tumawa si Chen Nanxing ng may pagmamalaki. Ang apat na evolver na tagasunod ay nagtapon din ng isang mapanuring tingin kay Hansen. Likas na ang isang taong walang gulugad na tulad nito ay hindi karapat-dapat sa kanilang paggalang. Gayunpaman, tiningnan ni Chen Zichen si Hansen mula ulo hanggang paa na nakakunot ang kanyang mga kilay. Bagamat hindi ito napansin ng kanyang mga kaibigan, nakita ni Chen Zichen ang kawalang pakialam sa kalmado ni Hansen. Ang kawalang pakialam ay mas masahol pa kaysa sa pagkawalang galang. Mula sa pananaw ni Chen Zichen, hindi kailanman sineryoso ni Hansen ang mga ito na parang wala sila. Nakaramdam ng kakulangan sa ginhawa si Chen Zichen sa kawalang pakialam ni Hansen. Bagamat hindi niya ibinahagi ang kasiyahan ni Chen Nanxing sa pang-aapi sa isang taong dating malakas, nais din ni Chen Zichen na talunin si Hansen. Gayunpaman, nag-atubili si Chen Zichen at wala siyang ginawa. Naisip niya, kalimutan na. Isang evolver na ako, walang silbi ang pagkatalo sa kanya ngayon. Dapat kong maghintay hanggang sa mag-evolve siya at saka ko siya talunin. Dahil hindi pinansin ni Hansen ang pang-aasar ni Chen Nanxing, maayos ang takbo ng grupo. Pagkaraan ng 2 araw, wala pa rin silang nakikitang sacred blood creatures na nagdulot ng kaunting pagkadismaya sa grupo. Hindi ba sinabi ng mga tao na maraming sacred blood creatures sa Jade Dragon Mountains? Paano nangyari na wala tayong nakita sa loob ng ganito katagal? Mali ang dinadaanan mo. Naiimpatiyenteng tanong ni Chen Nanxing kay Hansen. Tama ang dinadaanan natin. Napakalaki ng mga bundok at nasa paligid pa lamang tayo. Nanatiling kalmado si Hansen. Pinili niya ang daan kung saan niya nakilala ang Golden Growler, kaya dapat maraming sacred blood creatures doon. Pagkaraan ng kalahating araw na paglalakad, biglang tumigil si Hansen at tumingin sa mga nakapatong na bundok sa harap niya ng may tuwa. Bakit ka huminto? Kumunat ang noo ni Chen Nanxing at nagtanong. Natatakot akong hindi na tayo makakapagpatuloy, huminto si Hansen at nagsabi. Tumingin ang grupo sa harap at wala silang nakita. Naiimpatiyenteng sinabi ni Chen Nanxing, walang mga nilalang o anumang mali. Bakit hindi na tayo makakapunta? Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang life floaters sa harap natin, itinuro ni Hansen ang mga bundok at nagsabi. Ano, sinasabi mong may pugad? Nasa sabik ang lahat at tumingin sa mga bundok sa harap nila. Gayunpaman, hindi nila masabi kung bakit ito ay isang life floaters. Maraming bundok na tulad nito sa lugar na ito, at ang mga bundok na iyon ay walang espesyal na hitsura sa kanila. Sigurado ka bang may pugad? Hindi makapaniwalang tanong ni Qin Jiming kay Hansen. Hula ko lang. Hindi ako sigurado, casual na sabi ni Hansen. Gayunpaman, panatag siya sa kanyang loob na dapat may pugad doon. Kinakalkula ni Hansen kung paano niya masisira ang itlog bago ang iba. Ipinahiwatig sa kontrata na nilagdaan nila na si Hansen ay responsable lamang bilang gabay. Kapag may nilalang, maaari ring piliin ni Hansen na patayin ito. Sino mang pumatay sa nilalang ang magiging may-ari nito. Ito lamang ang kondisyon ni Hansen para dalhin ang grupo sa Jade Dragon Mountains, at madaling pumayag ang grupo dahil hindi nila pinaniwalaan na bilang isang hindi pa nag-evolve na tao, kayang patayin ni Dollar ang anumang nilalang bago pa sila. Pumunta na tayo at tingnan. Inilagay ni Chen Zichen ang kanyang sakyan at nilapitan muna ang life floaters. Sa isang life floaters, ang mga dalasdes ay napakahirap. Kung wala ang pakpak, kailangan ng mga tao na umakyat sa mga bangin. Inilagay din ni Hansen ang layout at sinundan ang grupo. Kung ito ay isang ordinaryong lugar, pipiliin ni Hansen na magmadali papasok kanina pa. Gayunpaman, sa Jade Dragon Mountains, hindi siya sigurado kung may iba pang mga nilalang, kaya't pinili niyang mag-ingat. Pagkatapos umakyat ng ilang bundok, mas lalong maliwanag na ito ay isang life floaters. Masaya ang grupo at sinabi, may pugad na. Ang swerte natin. Kahit na pumatay sila ng 10 sacred blood creatures, hindi garantisado ang sacred blood beast soul. Gayunpaman, sa itlog ay malamang na may sacred blood beast soul.
Kahit na sa Second God Sanctuary, ang Sacred Blood Beast Soul ay makakatulong pa rin sa simula. Kahit na hindi ito kapaki-pakinabang, maaari itong gamitin upang makipagpalit para sa mga Beast Soul sa Second God Sanctuary. Sa makatuwid, bagamat ang grupo ng mga tao ay mga evolver na, mayroon din silang malakas na pagnanasa para sa mga Sacred Blood Beast Souls at hindi nila hahayaang mawala ang ganitong magandang pagkakataon. Pagkatapos masigurado na may pugad, binilisan ng grupo ang paglalakad patungo sa gitna ng life flow test. Mag-ingat, sigaw ni Hansen na nasa likuran nila. Nagulat ang grupo at mabilis na tumingin kay Hansen. Tinuturo ni Hansen ang langit kaya tumingin sila pataas at nakakita sila ng isang ibon na may 3 paa na papalapit sa kanila na parang isang madilim na ulap. Kabanata 359. Malinaw. Sigaw ni Chen Ziken at tinawag ang isang sibat na higit sa 6 na talampakan ng haba. Tumapak siya sa bangin at tinaga ang sibat patungo sa ibon. Agad na umalis ang natitirang grupo. Kumapit sila sa mga bato at mabilis na umakyat. Nagulat si Hansen. Bagamat mataas ang kanilang fitness levels, tiyak na nagsanay sila ng mga espesyal na martial arts upang makamit ito. Hindi mahirap ipasok ang mga daliri sa bato, ngunit mahirap gawin ito ng paulit-ulit kahit para sa mga evolver. Isang beses na tinamaan ni Chen Ziken ang sibat, ngunit ang ibon ay umakyat na. Nang magsimulang bumagsak si Chen Ziken, ang ibon ay nagkay-claw sa kanya. Noong una, akala ni Hansen ay tiyak na may Sacred Blood Wing si Chen Ziken upang makagawa ng ganoong mapanganib na hakbang. Gayunpaman, wala namang mga pakpak si Chen Ziken. Nang malapit na siyang mahawakan ng ibon, bigla siyang umiwas sa hangin at umabot ng 3 talampakan mula sa mga claws ng ibon na hindi humahawak sa kahit ano. Pagkatapos, itinaas ni Chen Ziken ang kanyang sibat at muling tinaga ang pakpak ng ibon. Matalino ang ibon na umiiwas muli sa sibat. Habang pinapanood si Chen Ziken na nakikipaglaban sa ibon sa hangin at sumasalampas sa hangin ng paulit-ulit, nakaramdam si Hansen na para siyang nanunood ng 2 ibon. Nang umakyat si Chen Ziken sa hangin sa ikatlong pagkakataon, nagsimula siyang bumagsak. Gayunpaman, sandali lamang siyang lumapag bago siya muling sumisipa pataas. Mas nagulat si Hansen. Ang footwork na pinahintulutan si Chen Ziken na sumampa sa hangin ng 3 beses ay kamangha-mangha. Kung wala ang mga pakpak, hindi kayang gawin iyon ni Hansen. Hindi pa ito nakarehistro sa panorama. Nagtaka si Hansen kung sino si Chen Ziken upang maging master ng ganitong footwork. Biglang sumigaw ang ibon at lumapag sa tuktok ng bundok. Sa tabi ng ibon ay may isang tao. Talagang kahanga-hanga ang 7 twists of the chens, sabi ng tao, pinapanood si Chen Ziken na lumapag sa lupa. Lahat ng tao ay nagulat. Tinitigan ni Chen Ziken ang tao at nagtanong, dahil alam mo ang tungkol sa 7 twists, dapat ka na isang kaibigan ng pamilya ng mga Chens. Bakit mo kami inatake? Maliwanag na ngayon na ang ibon ay hindi isang ligaw na nilalang kundi alaga ng lalaki. Hindi ito talagang atake. Nais ko lamang malaman ang tungkol sa 7 twists, sabi ng tao habang nakatapak sa likod ng ibon. Agad na lumapag ang ibon at lumutang sa tabi ng bangin kung saan nakatayo ang grupo. Nakita ni Hansen ang suot ng tao. Nakaitim na armor siya na natatakpan ang kanyang mukha. Sino ka? Sabihin mo kung sino ka, kung hindi ay hindi na ako magiging magalang, sigaw ni Chen Nanxing sa lalaki. Pangalan ko ay Ye Yufeng. Sa tingin ko ay hindi mo pa narinig ang pangalan ko. Ako ay estudyante sa punong himpilan ng Ares Martial Hall, at kilala ko ang iyong pamilya ng mabuti, sabi ng lalaki sa itim na armor. Kaya galing ka sa Ares Martial Hall. Walang duda kung bakit naglakas loob kang atakihin kami. Kailangan kong tanungin si Wang Fo Xiongqing pagbalik ko, sabi ni Chen Nanxing na may inis. Nakalmado si Ye Yufeng, ang Ares Martial Hall ay kaibigan ng mga Chens. Hindi ko nilalayong atakihin kayo kundi upang pahalagahan ang 7 twists at iligtas kayo. Ililigtas kami, tanong ni Chen Ziken. Dapat kayong pupunta sa pugad. Sa totoo lang, nandyan na ako. Sa kasamaang palad, masyadong malakas ang nilalang sa loob. Halos nawala ang buhay ko at wala akong nakuha, kaya't nagbibigay ako sa inyo ng paalala, sabi ni Ye Yufeng. Pinahahalagahan namin ito, ngunit ito ay aming negosyo, at wala itong kinalaman sa Ares Martial Hall, pag-ulong na sabi ni Chen Nanxing habang naglalakad patungo sa pasukan ng pugad. Tumingin si Chen Ziken kay Ye Yufeng at sinundan si Chen Nanxing. Hindi nila alam kung talagang estudyante si Ye Yufeng sa Ares Martial Hall, ngunit wala silang balak na isuko ang pugad. Bilang karagdagan, 6 na evolver sila pagkatapos ng lahat, kaya naniniwala silang kaya nilang harapin ang anumang nilalang sa loob ng pugad. Anong klase ng nilalang ito?
Hindi sumunod si Hansen sa grupo kundi tinanong si Ye Yufeng na nakatayo sa likod ng ibon. Hindi ko napansin na ang sikat na dollar ay kabilang sa mga chance. Tiningnan ni Ye Yufeng si Hansen. Pareho silang natatakpan ng armor kaya hindi nila makita ang isa't isa. Kung ganoon, mas mabuti pang huwag kang pumasok. Kung hindi, baka mawalan ka ng buhay para sa ilang pera, ngumiti si Ye Yufeng at pinaga niya ang ibon upang lumipad patungo sa pasukan ng pugad. Gayunpaman, nakatayo lamang siya sa labas ng pasukan at tila naghintay para sa grupo na lumabas. Nang dumating si Hansen sa pasukan, ang grupo ng mga tao ay pumasok na ng ilang sandali. Mabilis silang naglakad. Mukhang nag-aalala silang baka mauna si Ye Yufeng na sirain ang itlog bago sila. Tiningnan ni Hansen ang loob at umupo sa bato sa tabi ng pasukan kasama si Ye Yufeng. Hindi ka ba papasok? Nagtanong si Ye Yufeng na nagulat kay Hansen. Hindi mo ba sinabi na mapanganib at mas mabuti pang huwag akong pumasok? Tanong ni Hansen. Kabanata 306 na po. Clear. Sigaw ni Chen Ziken at tinawag ang isang sibat na higit sa 6 na talampakan ng haba. Tumapak siya sa bangin at tinaga ang sibat patungo sa ibon. Agad na umalis ang natitirang grupo. Kumapit sila sa mga bato at mabilis na umakyat. Nagulat si Hansen. Bagamat mataas ang kanilang fitness levels, tiyak na nagsanay sila ng mga espesyal na martial arts upang makamit ito. Hindi mahirap ipasok ang mga daliri sa bato, ngunit mahirap gawin ito ng paulit-ulit kahit para sa mga evolver. Isang beses na tinamaan ni Chen Ziken ang sibat, ngunit ang ibon ay umakyat na. Nang magsimulang bumagsak si Chen Ziken, ang ibon ay nagkay-claw sa kanya. Noong una, akala ni Hansen ay tiyak na may sacred blood wing si Chen Ziken upang makagawa ng ganoong mapanganib na hakbang. Gayunpaman, wala namang mga pakpak si Chen Ziken. Nang malapit na siyang mahawakan ng ibon, bigla siyang umiwas sa hangin at umabot ng 3 talampakan mula sa mga claws ng ibon na hindi humahawak sa kahit ano. Pagkatapos, itinaas ni Chen Ziken ang kanyang sibat at muling tinaga ang pakpak ng ibon. Matalino ang ibon na umiiwas muli sa sibat. Habang pinapanood si Chen Ziken na nakikipaglaban sa ibon sa hangin at sumasalampas sa hangin ng paulit-ulit, nakaramdam si Hansen na para siyang nanunood ng 2 ibon. Nang umakyat si Chen Ziken sa hangin sa ikatlong pagkakataon, nagsimula siyang bumagsak. Gayunpaman, sandali lamang siyang lumapag bago siya muling sumisipa pataas. Mas nagulat si Hansen. Ang footwork na pinahintulutan si Chen Ziken na sumampas sa hangin ng 3 beses ay kamangha-mangha. Kung wala ang mga pakpak, hindi kayang gawin iyon ni Hansen. Hindi pa ito nakarehistro sa panorama. Nagtaka si Hansen kung sino si Chen Ziken upang maging master ng ganitong footwork. Biglang sumigaw ang ibon at lumapag sa tuktok ng bundok. Sa tabi ng ibon ay may isang tao. Talagang kahanga-hanga ang 7 twists of the chance, sabi ng tao, pinapanood si Chen Ziken na lumapag sa lupa. Lahat ng tao ay nagulat. Tinitigan ni Chen Ziken ang tao at nagtanong, dahil alam mo ang tungkol sa 7 twists, dapat ka na isang kaibigan ng pamilya ng mga Chens. Bakit mo kami inatake? Maliwanag na ngayon na ang ibon ay hindi isang ligaw na nilalang kundi alaga ng lalaki. Hindi ito talagang atake. Nais ko lamang malaman ang tungkol sa 7 twists, sabi ng tao habang nakatapak sa likod ng ibon. Agad na lumapag ang ibon at lumutang sa tabi ng bangin kung saan nakatayo ang grupo. Nakita ni Hansen ang suot ng tao. Nakaitim na armor siya na natatakpan ang kanyang mukha. Sino ka? Sabihin mo kung sino ka, kung hindi ay hindi na ako magiging magalang, sigaw ni Chen Nanxing sa lalaki. Pangalan ko ay Ye Yufeng. Sa tingin ko ay hindi mo pa narinig ang pangalan ko. Ako ay estudyante sa punong himpilan ng Ares Martial Hall, at kilala ko ang iyong pamilya ng mabuti, sabi ng lalaki sa itim na armor. Kaya galing ka sa Ares Martial Hall. Walang duda kung bakit naglakas loob kang atakihin kami. Kailangan kong tanungin si Wang Fo Xiongqing pagbalik ko, sabi ni Chen Nanxing na may inis. Nakalmado si Ye Yufeng, ang Ares Martial Hall ay kaibigan ng mga Chens. Hindi ko nilalayong atakihin kayo, kundi upang pahalagahan ang 7 twists at iligtas kayo. Ililigtas kami? Tanong ni Chen Ziken. Dapat kayong pupunta sa pugad. Sa totoo lang, nandyan na ako. Sa kasamaang palad, masyadong malakas ang nilalang sa loob. Halos nawala ang buhay ko at wala akong nakuha, kaya't nagbibigay ako sa inyo ng paalala, sabi ni Ye Yufeng. Pinahahalagahan namin ito, ngunit ito ay aming negosyo, at wala itong kinalaman sa Ares Martial Hall, pabulong na sabi ni Chen Nanxing habang naglalakad patungo sa pasukan ng pugad. Tumingin si Chen Ziken kay Ye Yufeng at sinundan si Chen Nanxing. Hindi nila alam kung talagang estudyante si Ye Yufeng sa Ares Martial Hall, ngunit wala silang balak na isuko ang pugad.
Bilang karagdagan, 6 na evolver sila pagkatapos ng lahat, kaya naniniwala silang kaya nilang harapin ang anumang nilalang sa loob ng pugad. Anong klase ng nilalang ito? Hindi sumunod si Hansen sa grupo kundi tinanong si Ye Yufeng na nakatayo sa likod ng ibon. Hindi ko napansin na ang sikat na dollar ay kabilang sa mga chance. Tiningnan ni Ye Yufeng si Hansen. Pareho silang natatakpan ng armor kaya hindi nila makita ang isa't isa. Kung ganoon, mas mabuti pang huwag kang pumasok. Kung hindi, baka mawalan ka ng buhay para sa ilang pera, ngumiti si Ye Yufeng at pinaganya ang ibon upang lumipad patungo sa pasukan ng pugad. Gayunpaman, nakatayo lamang siya sa labas ng pasukan at tila naghintay para sa grupo na lumabas. Nang dumating si Hansen sa pasukan, ang grupo ng mga tao ay pumasok na ng ilang sandali. Mabilis silang naglakad. Mukhang nag-aalala silang baka mauna si Ye Yufeng na sirain ang itlog bago sila. Tiningnan ni Hansen ang loob at umupo sa bato sa tabi ng pasukan kasama si Ye Yufeng. Hindi ka ba papasok? Nagtanong si Ye Yufeng na nagulat kay Hansen. Hindi mo ba sinabi na mapanganib at mas mabuti pang huwag akong pumasok? Tanong ni Hansen.